May mga pagkakaiba raw ang mga naunang pahayag ni Edgar Matubato sa NBI o sa National Bureau of Investigation noong taong 2014 sa mga inilahad niya kamakailan sa Senado. Tingin ng ilang senador ang paiba-ibang pahayag ni Matubato ang gumigiba sa kanyang kredibilidad. Samantala, isang retired judge naman ang nagsampa ng reklamong frustrated murder laban kay Matubato. May report si John Consulta. Simula. Pero yung mga niyang violent na insidente sa buhay mo, hindi mo pwede makalimutan yan. Hindi ko makalimutan. Habang ikaw ay umihigad. Hindi ko So, makalimutan. kahit pa paano, meron kang sarili pamamaraan para ma-record mo yan. Video ito na magpunta ni Edgar Matubato sa tanggapan ng NBI noong September 4, 2014. Ayon kay Matubato, sa pagdinig sa Senado, nagbigay siya noon ng salaysay sa NBI bago makapasok sa Witness Protection Program. Batay sa video ng NBI, 4 na oras nilahad ni Matubato ang umano'y pambubugbog sa kanya ng ilang Davao Police habang pinaamin daw na sakot siya sa pagpatay sa bilyonaryong si Richard King. Dito rin daw niya binanggit ang pagkakasangkot niya sa grupong DDS o Davao Death Squad. And these photographs will show his voluntariness in giving the statement. Si Atty. Joel Tavera raw ang kumuha ng pahayag ni Matubato. Napanood daw niya ang mga pagdinig sa Senado at nakita niyang may mga pagkakaiba raw sa mga pahayag ni Matubato. Merong deviation or inconsistency yung kanyang testimony dun sa unang hearing vis-a-vis his testimony with the NBI. As to the truthfulness, as to the veracity of all his claims there, very low ang credibility. Halimbawa, sa Senado raw, sinabing ang isa sa biktimang si Sally Macdum ay binikti raw nila pero sa affidavit, ginilitan daw. 3,000 piso daw ang sinabing sweldo ni Matubato sa mga senador. Sa affidavit niya sa NBI, 6,000 piso. Grade 1 lang daw ang inabot ni Matubato, sabi niya sa Senado, pero sa NBI, umabot daw siya ng grade 3. Sinabi rin niya sa Senado na may sinurrender siyang lubid na ginagamit niya sa pampatay, pero ito ang tinan-over niya sa NBI. I just don't know kung ito ay lubid or how do you describe it? Wire. Or wire. You need not be an elementary graduate to classify a lubid from a wire. Gusto raw sana ng NBI na isama si Matubato sa Davao para makakuha ng ebidensya ukol sa Davao Death Squad. Pero bukod daw sa ayaw ni Matubato, hindi raw sila binigyan ng basbas ni nooy Secretary Laila de Lima. Hindi kami makausad. Unang-una, how do we now validate the statement of Matubato? Sabi ni Justice Committee Chairman Senator Richard Gordon, ang mga pabago-bagong sinasabi ni Matubato ang gumigiba sa kanyang kredibilidad. He was faltering, he was changing stories, and everything that he was saying about Mayor Duterte at the time was hearsay. Sabi niya ganito, sabi nito ganon, not his own personal knowledge. These are fatal attacks on his integrity and his credibility. Sagot dyan ni Senator Antonio Trillanes, both the inability to understand the question and the inability to articulate himself. Tapos, yung at the same time, talagang intentionally, deliberately, gusto siyang isahan, gusto siyang utakan ng mga nagtatanong. Hindi naman fair yon. Ang sa akin dito, tignan natin doon sa mga substantive claims niya. sa susunod na linggo, magpapatuloy ang Senate investigation kung saan ipinatawag ang mga pulis na tinukoy ni Matubato na miyembro umano ng Davao Death Squad. Bukod sa pagkwestiyon sa kredibilidad niya bilang testigo sa Senado, naharap naman si Matubato sa reklamong frustrated murder na isinampan ni Attorney Abeto Salcedo Jr. Sa salaysay ni Salcedo, namukhaan raw niya si Matubato nang mapanood niya sa pagdinig sa Senado. Sigurado raw siyang si Matubato ang bumaril sa kanya noong Oktubre ng taong 2014. Nagtama raw siya ng 6 na tama ng bala na muntik na raw niyang ikamatay. Dating judge ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB si Salcedo. At paniwala niya, posibleng may kinalaman dito ang tangkang pagpatay sa kanya. John Consulta, GMA News.